hindi mo siya pilit na isinilang, wala sanang paghambing sa pagitan niya at mga kuya niya. Hindi ko rin sana mararamdaman ang malaking pagkukulang ni na James at Eman. Kabaligtaran namang inaasahan ko nang ibigay ko ang lahat sa kanila! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang muling pagbangon mula sa isang maling desisyong pinaninindigan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Tony sa ating dulang sa kanyang panahon. Ilalaglag mo ang sanggol na yan ay pinagbubuntis mo, Violeta. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Tony? Sinabi ko na sa iyo noong pa, ayoko ng anak na babae. Hindi. Sa ayaw mo man at sa gusto mo, bubuhayin ko ang batang ito. Buhay ko man ang kapalit, gagawin ko. Gawin mo para magkasubukan tayo. Dahil kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang batang yan sa sandaling isilang mo na. Kila James at Eman ko lang iuukol ang mga pagsisikap ko. Sa kanila ko lang ibibigay ang lahat ng karapatan. Oh, Tay, inumin niyo na itong gamot ha, para sa alta presyon. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong aasikasuhin dahil wala kang obligasyon sa akin. Pero kailangan ko po i-monitor ang blood pressure niyo araw-araw. Para kung mataas man, makakagawa tayo ng paraan para mapababa ito. Alam ko, paraan mo lang ito ng pagganti para sumbatan ako ng konsyensya ko sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Tay, nurse po ako. At kung kasama sa sinumpaan kong tungkulin ang pagsiservisyo ko sa sino mang nangangailangan ng tulong, kayo pa ba naman na ama ko ang hindi ko mapagsisilbihan? Napakamalalahaning bata talaga ni Angel. Isipin mo ha, bago siya pumasok sa duty niya sa ospital, naaasikaso pa niya mga pangangailangan ng tatay niya. Pati nga kamudjeta ng kanyang tatay binabantayan, Tiyang. Ay katulad ngayon, itong mga gulay at isda ang pinaluto niya. Siya nga nang malengke kaninang madaling araw. Ang tanong, kumusta naman yung dalawang inihinyero? May paramdam na ba? Hindi pa rin sumasagot to sa mga text at tawag namin ni Tony. Ano ba naman kasi yung magkapatid na yan? Abay, huwag nilang sabihin na hindi nila alam na ang papauwi rito. Hindi bali sana kung nasa ibang bansa sila eh. Nandito sila sa Pilipinas at may mga sasakyan naman sila para imposibleng hindi sila makarating dito. Nagdaramdam na nga yung matanda. Madalas, laging negatibo kung mag-isip. Ha? Siguro daw, kung pantay na yung kanyang mga paa, tsaka lang may iisipang umuwi, sina James at Eman. Ay, Jesus Maria Joseph. Pagliwanagin mo nga isip ng asawa mo, Violeta. Huwag na huwag ka mo siyang patangay sa depresyon. Abay, napakabata pa niya para isipin ang kamatayan. Hello, kuya. Hello. Napatawag ka. Kumusta? Itatanong ko lang kung natatawagan mo sina Iday at Inay. Hindi. Ha? Madalas kasing okupado itong cellphone ko sa mga transactions trabaho. Kaya talagang hindi ko sila may singit na tawagan. Ako, eto eh. Hindi ako pa pwedeng umalis sa site. Dahil binabantayan ko ang construction ng project. Mahigpit kasi yung superintendent ng construction. Ako naman, lagi ring nasa location para sa pag-aaral sa lupang pagtatayuan ng konstruksyon. O paano? May pumapasok na akong tawag galing sa trabaho. O sige na, kuya. Busy rin ako eh. Pag nakasingit na lang ulit tayo ng tawag. O sige, bye. Ingat, kuya!
Tony, bakit hindi mo ginalawang pagkain inihanda sa ni Angel? Kailan ba titigil ang anak mong yun sa pangungonsyensya sa akin? Hanggang sa makita na niya ako naninigas dito sa wheelchair na kinakuupuan ko? Bakit ba ang hirap mong abutin? Ang taas-taas mo. Hanggang ngayon, pilit mo pa rin nilalagyan ng mataas na paderang pagitan ninyo ni Angel. Kung hindi mo siya pilit na isinilang, wala sanang paghahambing sa pagitan niya at ng mga kuya niya. Hindi ko rin sana mararamdaman ang malaking pagkukulang ni na James at Eman. Kabaliktaran ng mga inaasahan ko nang ibigay ko lahat sa kanila. O ngayon, mismo sa sarili mo nang galing, inamin mo na nabigo ka sa mga inaasahan mong maibabalik sa'yo ni na James at Eman. Hindi lang yung tagumpay nila sa pera, Violeta, kundi yung malalim na relasyon noon sa mga pagitan namin nung mga bata pa sila. Hanggang maging ganap silang mga tao pero lumayo na silang lumayo. Hello, Kuya James. Eman, Tatawagan din talaga kita dahil sa text na natanggap ko kay Inay. patay na raw si Inay? Inatake raw? Kinumpirma mo ba? Tinawagan mo ba si Inay? Tinawagan ko pagkabasa ko ng text. Pero out of coverage area na ang cellphone niya. Hindi ko na makontak. Tinawagan ko rin pero cannot be reached na Ano plano mo, Kuya? Uwi ba tayo? Ay! James! Eman! Ay, mga anak ko! Ay! Yung tinext mo sa amin, patay na si Inay? Ha? Ikaw ba? Tsaka saan ang burol niya, Nay? Ano? Hindi ba rito sa bahay? Ano ka? Anong text? Hindi naman ako nagte-text sa inyo na patayin ng tatay niyo, Pero... Ako ang nag-text sa inyo na patay na ako. James, Tony! Eman, Tay, ginamit ko lang ang cellphone ng nanay niyo para mas mapaniwala ko kayo. Itay, buhay kayo? Itay, bakit yun naman kami niloko? Hindi ito magandang biro. Alam niyo ba na malaking perwisyo sa mga trabaho namin ang ginawa niyo? At kung pera lang ang kailangan nyo, sana sinabi nyo na lang agad sa text para nakapag-money transfer na lang kami sa inyo. Nakalimutan ko lang bang ituro sa inyo ang paglingon sa inyong pinanggalingan? Kung kaya hindi ninyo alam ang daan pabalik sa lugar na inyong kinagisnan? O masyado na ba kayong abala sa pagpaparami ng inyong mga pera? Kaya nakalimutan nyo na rin kami bilang mga magulang. Itay, ikaw na rin na nagturo sa amin na pahalagahan namin ang aming mga trabaho. Dahil itong sasagot sa aming mga pangangailangan at hinaharap. At para maging financially secured kami. Kaya nga habang may kasiguraduhan ng aming mga trabaho, sinasamantala namin tay. Yun. Ginagawa namin ginto ang bawat oras. Pero hindi ang paglimot ninyo sa amin ng inyong ina ang dapat na maging kapalit ng inyong mga pagmamadali sa pagkita ng pera. Pinalaki ko man kayo sa sinasabi ninyong mga pananaw. Hindi sa pagtalikod sa mga taong nagbigay sa inyo ng buhay. Angel, anak, alam mo ba, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa pamilyang ito. Dahil ikaw ang nagbubuklod sa amin sa mga sandaling nagkakawatak-watak ang aming mga damdamin. Totoo ang sinabi ng nanay mo, anak. Itay! Ang tanong ko lang,
Bakit ba hindi mo na ako pinupuntahan sa kwarto para pilitin akong uminom ng gamot? Saka yung healthy diet ko. Hindi mo na ako ipinamamalengke. Hindi niyo na po ako itataboy kapag paiinumin ko kayo ng gamot niyo. At saka, hindi na po ninyo itatapon ang mga pagkain. Ianda ako. Para sa Siyempre inyo. naman. Siyempre, anak. Lalo pat bunso ko ang nag-e-effort na makarecover ako sa sakit ko. Aba, hindi naman kami pwedeng umalis ni Eman hanggat hindi namin naayos ang problema ng lubos kay Itay. Tay, sorry na ha. Promise, maglalaan kami ng mga araw para palagi kaming makauwi rito sa bahay. Promise yan, Kuya Eman, ha? Aba, marami rin kayong utang na promise sa akin ni Kuya Jay. Ay, sa akin din. Marami kayong pangakong hindi tinupad. Kaya dapat lang na singiling ko kayo, mga linti kayo. Ngayon nandito na kayo. Oo naman po, Lolo Lucia. Sige, sabihin niyo pong lahat ang mga atras namin sa inyo ni Eman. Para bago kami umalis, maibigay na rin namin sa inyo yung mga hinihiling nyo. Wow! Ha? Talaga, mga apo? O naman, kababait talaga ng mga apo ko. Walang mga kasimbait. Alam mo ba kung ano yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, Violeta? Walang iba, kundi ng pagkalooban niya ako ng isang asawang katulad mo na ipinaglaban ang mga paninindigan. Ang mahalaga lang naman sa akin, magiging kapakinabangan ng lahat ang kapupuntahan ng mga desisyon, Tony. Tulad ng ipakipaglaban mo ang buhay ni Angel. Doon ko hinangaan ang iyong katatagan. Hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang ina, Violeta. Maikli lamang ang buhay upang igiit natin ang mga bagay na magdadala lamang sa atin ng mga agam-agam. Tanggapin at harapin ang sitwasyon. Huwag matakot magpasya. Tutulungan tayo ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, James Squatton, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Gerardo Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon. Yun na nga nakakatawa kay inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis na walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saan lupalop siya nang galing. Pagkatapos sasabihin niya, ibang tao na ako, nanggat na niya ako dito. Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala ring batayan. Handog ng DZRH ang dula sa Kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba mapaghihilom ang mga latay sa puso na likha ng mga hinanakit? Mga kaibigan, tunghayan natin ang ating pakinggan ang naging karanasan ni Nellie
sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Nasaan kayo? Ang dilim-dilim po. Wala akong makita. Huwag niyo akong iwanin, Nay! Natatakot po ako sa dilim! Inay! Sino kaya yung babaeng inaalalaya makababa ni Itay sa kotse? Parang... Hindi. Hindi siya nararapat na muli makatapak sa bahay na ito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung mga gamit mo para maiakyat ko na sa kwartong tutuluyan mo, Liway. Salamat. Salamat, Martin. Maraming salamat. Siya nga pala, dumiretso ka na sa kusina. Nagpahanda ako ng hapunan natin kay Aling Cora. Ako nga, ang iluto yung paborito mo. Nandito pa pala si Aling Cora? Sa araw lang. Umuwi na siya sa gabi pag natapos na niya lahat ng mga trabaho niya rito sa bahay. Ay, sige na. Pumunta ka na sa kusina. Naroon pa siya para magkakwentuhan na rin kayo. Susunod na lang ako. Sige, oo. Oh, paano? Tayo na? Oo. Ngayong nakita ko na yung maayos na kalagayan ni Inay, mapapanatag na ako sa pagbabalik natin sa Davao. Eh bakit? Hindi na lang natin siya isama sa Davao para makita rin niya ang mga apo niya. At para mas mapanatag ka dahil magkakasama na nga kayo roon. Paolo, alam mong hindi yung ganun kadali sa sitwasyon ni Inay. Hanggang kailan ba kasi ang tao yan dito, Itay? Bakit ba hindi mo siya matawag na ina? Samantalang nanggaling ka sa sinapupunan niya. Dahil kinasusuklaman ko siya. Mula ng gabing mawala siya sa tabi ko, mula sa 7 taong nagdaan, nangianino niya, hindi ko na nakita. Sa palagay ba niya, normal ang naging paglaki ko nang wala siya? Walang masama sa muling pagbabalik dito ng iyong ina. Baka nakakalimutan mo. Siya pa rin ang ilaw ng tahanang ito. At walang nabago roon. Sa kabila man ng ilang taong pagkawala niya sa bahay na ito. Kaya tanggapin mo man siya o hindi, mananatili siyang nakatira dito. Nelly, huwag mo naman masyadong binabastos si Inay ng harap-harapan. Baka nga kasi yung pang maging dahilan ng kanyang pag-alis dito. Sa halip na masaya na silang magkasama ni Itay. Eh di maganda kung aalis siya. Hindi ko na siya makakasalubong sa lahat ng sulok ng bahay nito. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, lalong ayaw maalis sa isip ko ng ginawa niyang panluloko sa ating lahat. Ay, kahit sino sa ating mga magulang, hindi natin dapat saktan ng kalooban sa kabila man ng kanilang naging pagkakamali. Dahil hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit humantong sila sa ganong desisyon. Sige nga, kuya.
Sabihin mo nga sa akin, anong isang magandang dahilan ang nasa likod ng isang kataksilan? Masasayang na naman ba ito mga niluto ko para ngayong almusal? Nakita ko kasi maagang umalis kanina si Nelly. Hindi na naisip kumain. Ginaanan lang yung mga pagkain dito sa mesa. Masanay ka na sa bunso mo. Talagang maaga siyang umaalis para lagi ring maagang makapasok sa review class niya. Malapit ng agriculturist exam nila na pinaghahandaan niya. Pero si Lawrence, maya-maya lang lalabas na siya ng kwarto niya. Makakasalo natin siya rito. Nag-aalala lang kasi ako. Wala nang ako na nagluluto ng mga pagkain. Hindi na kumakain si Nelly. Baka ako nalilipasan na siya ng gutom. May pera ang batang yun. Tiyak na kumakain siya sa labas. Hindi siya magpapakagutom, kaya wag mo na siyang alalahanin. Ang isipin mo, ang sarili mo. Kumain ka ng maayos para bumalik ang dati mong sigla. Medyo namayat ka nga eh. Lagi ko na nga kasi ginaalala mag-ama. Hindi ko naman po pwedeng hilingin sa Diyos na bilisan niya ang mga araw. Dahil parang namang hiniling ko na rin ang isang bagay na magiging masakit para kay Leia. Liway, ang mahalaga, nandito ka na uli sa piling namin. Magkakasama na tayong muli. At hindi na magkakalayo. Bastin, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sa mga sandaling nasa malayo ako, wala akong inasam kundi ang muli kay mayakap at mahagkan. Pero hindi ko akalaing sa muli kong pagbabalik sa bahay na ito. May darat na pala akong ibang tao. Yun na nga ang nakakatawa kay inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis na walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saan lupalop siya nanggaling. Pagkatapos sasabihin niyang ibang tao na ako nang datna niyang muli dito? Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala rin batayan. Bakit, kuya? Hindi pa ba sapat na batayan yung 7 taong pagtalikod niya sa obligasyon niya sa pamilyang ito? Hindi tayo ang legal na pamilya ni Inay, Nelly! Anong sinabi mo, kuya? Nung gabing yun, na hindi mo na siya nagisnan sa iyong tabi, yun din ang pagkakataong dumating dito ang anak ng iyong ina sa kanyang legal na asawa. Hiningi niya ang tulong ng iyong ina. Malubha ang sakit ng kanyang ama. May iba pang anak si inay. Bukod sa amin ni Kuya Lawrence. Si Leia. Hiniling niya ang pagkalinga ng iyong ina. Sa kung ilang taon pa mang mabubuhay pa ang kanyang ama, kumila na kasi ang bato niya. Hindi na kayang suportahan pa ng paggagamot, dialysis, o kahit pa ng kidney transplant. Kaya sino ako para ipagdamot ang kahilingan ng isang taong may taning na ang buhay? Lalo pat nasa kanyang lahat ng karapatan. Teka, ikaw si... Si Nelly.
Siya si Nelly, Paolo. Siya yung bunso ni Inay. Mhm. Na madalas niya ikwento sa atin nung narito pa siya sa bahay ni Itay. Oo. Siya nga ang bunso ni Inay. Nagkausap na kami sa cellphone bago pa siya nagpunta rito. Ganun ba? Mhm. Halika, tuloy ka, Nelly. Ito. Maupo ka. Pero iiwan ko muna kayo ni Leia, ha? Kukuha lang ako ng mainom sa kusina. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Alam mo, Nelly, alam ko, marami kang gustong itanong sa akin. Marami kang gustong malaman. Malaki na ang distansyang namamagitan sa amin ni Inay. Magmula nung bumalik siya sa amin ni na Itay. Ay, nauunawaan ko. Alam mo, sa totoo lang, pinagdaanan ko rin yung mga nararamdaman mo ngayon. Tulad ng malulungkot na araw na dinanas ko rin dahil sa pagkakalayo namin ni Inay. Bata ka pa rin noon nang magkalayo kayo. Oo. Pero kailangan namin magkalayo para sa ikabubuti niya. Anong ibig mo sabihin para sa ikabubuti niya? Malupit si Itay. Isang asawang daigpang berdugo. Physically and emotionally abusive. Hanggang isang madaling araw, nakita ko yung pagtakas ni Inay. Pero hindi ko siya pinigil. Hinayaan ko siyang makalayo ng makalayo. Kahit na alam kong mawawalan ako ng isang inang mapagmahal at mapagkalinga. Dahil nga ng mga sandaling yun, para sa akin walang ibang mahalaga kundi ang kanyang kalayahan mula sa kalupitan ni Itay. Aminin ko, hanggang ngayon, nakukonsensya pa din ako sa ginawa kong pag-iwan sa iyo ng gabing yun, ang nag-iisa. Pero paano ko ba sasabihin sa iyo noon ang lahat? Mauunawaan mo at hindi ka masasaktan. Napakabata mo pa noon para isipin ang mga ganong bagay. Ako ang naging makasarili, Nay. Lumaki akong walang hinangad, kundi ang mabigyan ng katarungan ng mga hinanakit na dinanas ko sa ginawa mong pag-alis. Wala akong inisip, kundi ang sakta ng kalooban niyo sa lahat ng paraan. Nagkamali ako. Kaya nararapat lang na ako ang masaktan. Ako ang nagkasala sa inyo, Nay. Dahil hinusgahan ko ang inyong mga desisyon. Dahil inakala ko para lamang sa pansarili ninyong interes ang lahat ng yon. Pero para pala sa ikabubuti ng mga sitwasyon. Hindi ka nagalit sa akin. Pinakatawad mo na ako. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik niyo dito sa bahay, Nay. Alam niyo ba, gustong-gusto kong kayong yakapin. Anak ko. Alam niyo bang sabik na sabik ako madamang dating init ng inyong mga yakap. Inay, mahal na mahal ko kayo. Wala akong hiniling, kundi ang mga sandaling
muli kayong makapiling. Oh, Inay, yakapin niyo po ako. Yakapin niyo ako ng may tulad po, Inay. Ang bunso ko. Inay. Sabik na rin ako mayakap ka ng maigpit. Maigpit. Ikaw pa rin ang aking anghel. At hindi yun nabago sa loob man na mahabang panahon ang ating pagkakalayo. At lalong walang nabago sa pagmamahal ko sa'yo. Sa mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, bigyang linaw ang mahihirap na sitwasyon. Magpatawad at lumimot sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Squatton, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Patay na ang tatay niyo, mga anak. Ha? Hindi! Iniwan niya na tayo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga naniniwalang kayamanan ang maraming anak. Subalit papaano kung ang mga anak na ito ay pasanin pala? May pag-asa pa ba para sa magandang bukas? Paano ang magulang sa kanyang pagtanda? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Saling sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, bigay niyo naman ako ng 500, oh. Ha? Saan mo gagamitin? Baka po mag-a-apply ng trabaho si Utol, Nay. Hindi, Kuya Dexter. May date ako, eh. Date? Yung anak mo nga kay Ditas ni hindi mo mabigyan ng gatas eh. Kami pa nga ng tatay mo nagbibigay. Ngayon, makikipag-date ka pa sa ibang babae? Nay, iba si Noemi. Ay, sus. Mahal ko yun, eh. Hindi katulad ni Ditas. Siya nanligaw sa akin. Kaya kami nagkaanak. Kahit na, Tol. Nagkaanak kayo dahil ginusto mo rin. Ay, nako, Kuya. Subukan mong mambabae. Ha? At kapag nakatikim ka ng luto ng Diyos, makikita mo, hindi ka rin makakatanggi kapag tinukso ka ng babae. Yun na nga. Hindi ka nakatanggi sa tukso, kaya may dapat ka ng panagutan. Eh, ang problema, hindi ka nagtatrabaho. Mahigit 1 taon na lang, tapos ka na sana sa kolehiyo. Kaso huminto ka, at mas inasikaso yung barkada at mga babae. Nay naman. Anak naman, magbago ka na. Wow. Alalahanin mo, magulang ka na rin ngayon. Nay, ubus na yung gatas tsaka diaper ni baby. Paubos na rin po yung gatas at diaper at vitamins ng anak ko, Nay. Ganun ba? Opo. Minyong, may sobrang pera pa ba dyan? Meron pa naman. Bigyan mo nga dito kina Pat at Claire.
Papalitan ko na lamang yung pera mo. Pag nakuha ko na yung singiling ko sa mga tininda kong damit, sapatos at cosmetic mamaya. Eh, bala ko rin nung dalhin si baby sa doktor, Nay. Tay, kasi may mga rashes. Nag-aalala ako, baka mamaya kung ano na yun. Ay, may lagnat ba? Wala naman ho. Kaya nga ho, gusto ko siyang ipa-check up. Dadaling ko rin po sa doktor ang baby ko, Tay. Nagdudumi po para po mabigyan po sana ng tamang gamot. Ano ba ito? Sabay pang nagkasakit yung mga anak niyo. Ito naman kasi si Claire. Lagi sumasabay sa akin. Pareho lang naman tayong may anak, ate. At pareho lang silang may pangangailangan. Huwag ka naman mainis kung nagkasabay tayo. Natural lang yun. Huwag niyo nang pagtalunan yan. Sige, pareho ko kayo bibigyan ng pera. Bilhin niyo na mga kailangan ng mga anak niyo. At dalhin niyo rin sila sa doktor. Tay, malinis na po ang kwarto ni Inay. Matulog na kayo para makapagpahinga. Tsaka napagod kayo sa mag-aapong pamamasada ng jeep. Tama ka, anak. Pagod nga ako. Pero mas nakapapagod dito sa bahay. Tay, Dahil nakikita ko na kahit matanda na ako, wala pa rin nangyayaring maganda sa buhay ninyong mga anak namin. Maging ikaw, na panganay. hindi naman ho ako pasaway Oo nga. Pero tulad ni Rex, hindi mo rin tinapos ang kurso mo sa kolehiyo. Sayang. 2 taon na lang. Huminto ka pa. Lalo lang po kasi ako nahihirapan sa university. Dahil sa pambubuli sa akin ng mga kaklase ko. Sana, anak, hindi mo sila iniintindi. Dahil wala naman silang halaga Pero sinasaktan po nilang damdamin ko Lagi ako napapaya dahil sa kanila. Pakiramdam ko tuloy, walang mangyayari kahit makatapos pa ako ng pag-aaral. Dahil pilay ako. Kami ng nanay mo ang tunay na nagmamahal sa iyo. Dapat, sa amin ka nakinig. Di sana matagal ka ng graduate. Tay, Anak, naisip mo na ba kung ano mangyayari sa iyo pag bigla kaming mamatay ng nanay niya? tay naman. Paano ka? Kayo magkakapatid. Huwag naman ho kayong magsalta ng ganyan. Hindi tayo may hawak ng buhay natin, anak. Kaya nga, gusto namin kayong maihanda. Para kahit wala na kami, magkaroon pa rin kayo ng magandang kinabukasan. Pero ang masakit, lahat kayo umaasa pa rin sa amin kahit na nagkakaedad na kami. Napakaaga naman ang gising niyo, Nay. Aba, at nagluto pa kayo ng tapsilog. Oo nga, no? Bango. Sigurado, marami tayong makakain ngayon. Oo. Nakasingil ako sa ibinenta kong alahas kahapon. Kaya naisip ko magluto ng masarap na almusal. Dahil po ba birthday ngayon ni Tay? Ay, oo nga pala, birthday ni Itay. Oo, kaya batiin niyo siya, ha? Pasayahin natin siya. Alam niyo, mula nang iksasal kami, ay, hindi ako pinaiyak ng tatay niyo kahit minsan. Pero kami, napaiyak po namin kayo. Kuya, huwag mo na sabihin yan. Panira ng morning yan Paula mo. Ay, mabuti pa. Gisingin ko na tatay niyo. Oo nga po, Nay, para makakain na tayo. Gusto na kami. Sarap pa itong padukot mo dito. Minyong! Minyong! Uy, Minyong, gising na. Handa na almusal. Masarap yung niluto ko. Pa-birthday ko sa'yo. Minyong! Uy, Minyong, bangon na! Minyong? Bakit ganito? Bakit malamig siya? Parang... Hindi! Minyong! Minyong! Asawa ko! Bakit ano nangyari? Matay na ang tatay niyo!
Patay na po ang asawa ko. Ang lalaki naging katuwang ko sa mahabang panahon sa pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon wala na siya. Ano na po ako? Sino pang magiging kaagapay ko sa aking pagtanda? Ganong ang mga anak ko ay mga pasanin pa rin. Kuya, bakit bihis na bihis ka? Ha? Huwag mo sabihin nga alis ka. Oo, Rex. Mala, lalabas ka ng bahay. Dala ko ang resume ko. Mag-a-apply ako ng trabaho. Ha? Nakapag-college naman ako eh. Siguro matatanggap ako sa isang call center. Hindi naman pilay ang mga kamay ko. At magaling ako sa computer. Kuya Dexter? Kailangan kumilos eh. Wala na si Tay. Ayoko maging pabigat kay Inay. Ayoko maaga siya mawala. Dahil sa konsumisyon sa atin. Kaya ikaw, Rex, kung may pagmamahal ka kay Inay, kumilos ka na rin habang hindi pa huling lahat. Kuya, Oh, pwede mo ba ako hintayin? Magbibihis lang ako ng maayos. Sasama ako sa'yo. Nagtataka ako, Ate Patty. Bakit ilang araw nang umaalis sino Kuya Dexter at Kuya Rex? Ay, hindi mo ba alam? Ano? Nagtatrabaho na sila sa call center. Ha? Talaga? Oo! Natauhan na yung mga kuya natin. Ayaw na nilang maging pabigat kay Inay. Kasi ayaw nilang mawala si Inay. Tapos, saka sila magsisisi. Tama naman sila, ate. Kaya nga ako, nag-umpisa na rin magtrabaho. No? Ikaw? Oh, bakit parang hindi ka makapaniwala? Eh kasi, hindi ka naman umaalis ng bahay eh. At saka anong magiging trabaho mo? O, di ba marunong ko malahi? Yun ang ginagawa ko. May mga nagpapagawa nga sa akin ng punda na unan ngayon at saka ilang maliliit na bag. Ay, ako na lang palang naiwan. Ano kaya pwede kong maging trabaho? O, kailangan yung hindi ka rin madalas nalalabas ng bahay. Kasi nga may anak ka rin. Alam ko na. Alam ko na, ate. Ititinda ko online ang mga natahi mo. Para marami umorder sa'yo. Tapos, bigyan mo rin ako pag kumita ka. Oo ba? Pati ka, di ba mahilig kang gumawa ng mga accessories na yari sa beads? Oo. Oh, bakit hindi ka gumawa ng mga wallet at mga palawet na yari sa beads? Tapos, lagyan mo rin ng ganun yung mga tahi ko at saka natin ibenta. Ay, oo, sige ate. May nakita na nga ako mga ganun eh. Talaga? Sana kumita tayo, no? Oo. Para hindi na natin iasa pa kayo yung mga pangangailangan ng baby natin. Wala ka, pamili na kami ng groceries ni Claire, Kuya Dexter. At ako naman, nakabili na ng bigas natin. mabuti. Tiyak na matutuwa si Inay pagdating niya at nakakitang kumpleto na lahat ang kailangan dito sa bahay. Nabayaran ko na rin ang tubig at kuryente natin. Sana magtuloy-tuloy na yung pagkita natin lahat, ano? Para makabawi naman tayo kay Inay. Tuloy-tuloy na yan. Marami lang ang order sa inyo eh. O bukas i-deliver na yung makina, Claire. Mananahi ka na, Claire? Oo, kuya. Marunong na ako. Tinuruan ako ni Ate Patty. Kailangan yun eh. Para lalo kami makagawa ng marami. Tinuruan nga rin niya akong magkabit ng mga beads sa mga bag at punda. Sayang, wala na si Itay. Hindi na niya makikita ang pagbabago natin. Kaya si Inay na lang ang alagaan natin. Ibig niyong sabihin, wala na akong bibilin dito sa bahay? Opo, talagang wala na po, Nay. Nakumpleto na po namin ni Ate Patty at Kuya Rex. Si Kuya Dexter naman, binayaran na po ang tubig at kuryente natin. Ang mga anak ko. Nay, bakit po kayo umiiyak?
nga. Masaya lang ako. Dahil sa wakas, nagbago din kayo. Nay, pasensya na po kayo, ha? Oh, Naging pasaway ako sa inyo. Pati anak ko sa ibang babae, pinakargo ko sa inyo. Pangako po, hindi na po mauulit yun. Magiging responsable na po ako. ako rin, Nay. Magiging responsable na at mag-iingat na ako sa sarili para hindi na muling madampa. Ganon din po ako, Nay. Mag-iipon din po ako para sa future ng baby ko. Ang mga anak ko. At ako naman po, Nay, hindi na patatalo sa self-pity. Hindi man pantay ang mga paa ko. Lalakad pa rin po ako sa matuwid na landas ng buhay. Salamat, mga anak. Ngayon, nadarama ko na hindi ako nag-iisa. Lahat ay kaya niyang gawin. Patuloy lamang na sa Diyos ay dumalangin upang ang tao ay dinggin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Inutusan ba kitang dalhan mo ko yan? Ha? Daddy, naisip ko po kasi, baka po masakit ang ulo niyo. Kasi lasing po kayo kagabi. Kaya dinalhan ko po kayo ng coffee. Ang dapat sa kape na yan ganito. Daddy! Bakit niyo naman po binuhos ang coffee sa akin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang buhay may asawa. Hindi dahil lumagpas na ng 10 taon ang pagsasama, sila'y matibay na. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rembrandt sa ating tulang sa kanyang panahon. Ang tataas po ng grades ko, di po ba, Daddy? Oh, congratulations, Candy, ha? Actually, nasaan si Junior? May pasalubong ako sa kanya, eh. Ay, nasa kwarto nanonood ng TV. Alam mo naman ang batang yun. Napakahilig sa Oh, cartoons. pupuntahan ko na nga lang. At para makapagpalit na rin ako ng damit pambahay. Oh, sige. Oh, Candy. Bakit bigla ka nalungkot? Kasi po, nakalimutan na naman po ako ni Daddy. Natuwa naman siya sa report card mo, di ba? Opo, pinati nga po niya ako. Pero tulad ng dati, wala na naman akong pasalubong. Si Junior lang ang meron. Bakit ganun, Mami? Bakit mas paborito ni Daddy si Junior? Anak, hindi totoo yan. Akala mo lang yun. Akala mo lang na mas nabibigyan ng atensyon ng daddy mo si Junior. Kasi nga bata pa. Pero maniwala ka. Pareho lang niya kayong mahal.
Mabuti naman, pinasyalan mo ko. Wala ko kasi kung pasok sa opisina kaya nang tawagan niyo ako, pinuntahan ko na kayo. Bakit ho ba, Mami? May problema ba kayo? Wala akong problema. Pero ikaw, meron. Kayo mag-asawa. Oh, ano na naman ho bang sinabi sa inyo ng manugang niyo? Ay tulad ng dati. Hindi mo pa rin binabago ang hindi pantay na pagtrato mo sa inyong mga anak. Oh, Mami. Rembrandt, malaki na si Candy. At nararamdaman na niya na paborito mo ang iyong bunso. Natural lang ho na maging paborito ko si Junior. Dahil siyang magdadala ng apelyido ko. Gusto ko nga, 2 lalaki sanang naging anak namin ni Carlin. Kaso babae yung nauna eh. Hoy, pero hindi tama yung ginagawa mo. Dapat na maging pantay ang pagtrato mo sa iyong mga anak. Dahil pareho kanilang kailangan. Ibinibigay ko rin ang pangangailangan ni Candy. Hoy, kaso nga nakikita at nararamdaman niya na mas mahal at pinapansin mo si Junior. Ay, huwag na nga natin pag-usapan ito. Kung wala na kayong ibang sasabihin, uuwi na ako. Candy, nasan si Junior? Naglalaro po sa bakuran. O, sinira mo ba yung gate? Opo, Mami. Sinara ko po yun bago po ako pumasok dito. O, teka, ba't naman ganyan ang itsura ng buhok mo? Nakasabog na naman. Hindi ba ang sabi ko? Aayusin mo lagi yan. Sorry po, Mami. Nakalimutan ko eh. Naglaro po kasi kami ni Junior, kaya hindi ko na po naayos. O, halika nga dito at maupo ka rito at ayusin ko yung buhok mo. Opo. Ikaw, ha? Huwag mong kalilimutang ayusin ito lagi. Di ba gusto mong mapahaba ang buhok mo? Opo. O, kaya dapat lagi mo itong aalagaan. O, ayan. Ayos na. Dali naman eh. Thank you po, Mami. Carly! Ano ba yan? Ano ba? Boses namang ito yun ha. Teka nga anak. Mang Intoy, bakit ho? Si Junior! Nakalabas nitong bahay niyo! Abay pinagkakaguluhan! Bakit ho? Ano ho nangyari sa anak ko? Nasa gasaan siya! Ha? Mukhang patay na! Junior, anak ko, Junior! Ano nangyari? Bakit namatay si Junior? Ano ginawa mo, Carlin? Anak, uminahon ka! Hindi ko kasi alam na nakalabas ng gate si Junior. Nasa loob kami ng bahay ni Candy. Inaayos ko yung buhok niya. Mas pinahalagahan mo pa yung lecheng book na yan kaysa kay Junior! Hindi mo malaki sinara yung gate bago mo siya iniwan! Nakasarap po yung Daddy. Puro po pinuksan niya, kaya siya nakalabas. Anak, wala na mangyayari kung magagalit ka pa. Talagang wala na, Mami! Dahil pati na si Junior ko! At kasalanan niyo ito, Carlin! Candy! Huwag mo sabihin yan, Rembrandt. Masakit din para sa akin na nangyari. Daddy! Huwag mo ako tawagin, Daddy! Kayo ng mami mong pumatay kay Junior! Kayong dalawa! Good morning, Daddy. Dinalhan ko po kayo ng coffee, oh. Heto po. Inutusan ba kitang dalhan mo ko dyan? Ha? Daddy, naisip ko po kasi baka masakit ang ulo nyo. Kasi lasing po kayo kagabi. Kaya dinalhan ko po kayo ng coffee. Ang dapat sa kapinayang ganito! Daddy! Bakit yun naman po binuhos ang coffee sa akin? Iyan ang bagay sa makulit na katulad mo! Sobra ka na, Rembrandt. Natitiis ko yung pamabaliwala mo sa akin. Pero pati si Candy, sinaktan mo. Sobra na yun. Kasalanan niya yun. Dahil masyado siyang papansin. Anak mo rin siya. Panganay natin. Noon ngang buhay si Junior,
hindi mo siya napag-uukulan ng panahon. Kasi nga, mas paborito mo si Junior. Kaya ngayon kinukuha niyang posisyon ni Junior sa puso ko. Mas nagkakamali siya. Dahil hindi niya yun makukuha. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi naman ibang tao si Candy. Pero ayaw mo siya pag-ukulan ng panahon. Dahil lang ba sa hindi niya madadala ang apelyido mo? Kayong mag-ina ang may kasalanan eh. Kaya namatay ang bunso ko. Kaya wag mo kong sisihin kung ganito ko sa inyo. Hirap na ako sa pagbabaliwala niya sa akin, kuya. Hirap na ako kay Rembrandt. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Lalo pa nadagdagan ang hirap ng kalooban ko. Kasi pati si Candy, sinisisi niya sa nangyari kay Junior. Pagsubok ito sa buhay ninyo mag-asawa, Carlene. Kaya tatagan mo ang loob mo. At patuloy mong ipanalangin sa Diyos na liwanagin na niya ang isipan ni Rembrandt. Nagulat ako nung tawagan mo ako, Lambert. Kasi naman, laging sa chat lang tayo nagkakabalitaan. Pero kanina, tinawagan mo ko. Pasensya na. Nabala kita. Classmate tayo noong college at matagal tayong hindi nagkita. Kaya hindi abala ang ganitong pag-uusap natin. Brent, para na akong masisiraan ng ulo eh. Ano? Bakit? Ano ba ang problema mo? Wala nang mag-ina ko, pare. Nabanggang sinasakyan nilang taxi. Abang sinusundan ako. Ha? Nagumon ako sa sugal. At minsan, sinundan ako ni Melda para pigilan sa paglalaro. Nagkataong kasama niya ang anak namin. At doon na aksidente ang aking mag-ina. Ngayon wala na sila. Sising-sisay ko sa mga ginawa ko. Pero hindi na ako makakabawi pa sa mga pagkukulang ko sa kanila. Oh, birthday mo na pala next week, Candy. Anong gusto mong gift? Kahit naman po okay lang po sa akin, Tito Hansel. Sige. Ako na ang bahala umisip ng gift ko sa'yo. Kuya, Thank you po. ang gusto ko sana, magpa-party kahit na simple lang. Okay yun. Wag na po, Mami. Ha? O bakit naman, anak? Kahit naman po kasi may party, hindi pa rin po masaya. Dahil wala si Daddy. Kasi galit pa rin po siya sa akin. Dear Father, thank you po sa mga success na binibigay niyo po sa akin sa studies ko. Thank you din po dahil birthday ko na naman bukas. Naalala nga po yun ni Mommy at ni Tito Hansel ko. Kaya lang po, galit pa rin sa akin ang daddy ko. Hindi pa niya maalala ang birthday ko. Dahil po sa pagkamatay ni Junior. Nalulungkot din po ako sa pagkawala ng brother ko. Namimiss ko po yung paglalaro namin. Pero, maswerte pa rin po siya. Kasi kahit wala na siya, hinahanap pa rin siya ni Daddy. Kung mawawala po ako, hanapin na rin po kaya ako ni Daddy. Mamahalin din kaya niya ako. Sana po, ibigay mo na po ang gift na hinihingi ko tuwing birthday ko. Namahalin na rin po ako ng daddy ko.
Happy birthday, anak. Thank you po, Mami. Dahil ayaw mong maganda tayo, papasyal na lang kita, ha? Sino naman ang nagsabing kayong dalawa lamang ang mamamasyal? Siyempre, kasama rin ako ba? Daddy? Oo, anak. Mula ngayon, makakasama mo na ako sa lahat ng celebration sa buhay mo. Daddy! Rembrandt. I'm sorry sa inyo. Sinisi ko kayo sa nangyari kay Junior. Ganong hindi naman dapat. Dahil kayo man, hindi nyo rin gustong mawala siya. Salamat. Salamat at nagliwanag din ang isip mo. Oo, Carlin. Pinagliwanag ng panalangin ni Candy ang aking isip. Maging ang nakita kong nangyari sa isa kong kaklase. Namatay ang kanyang mag-ina at saka siya nagsisi. Carlin, ayoko mangyari sa akin yun. Ayoko mawala kayo sa akin ni Candy. At tanggap ko na rin na hanggang doon na lang ang buhay ng ating bunso. Ibig niyo pong sabihin, Daddy, mamahalin niyo na rin po ako. Oo, anak. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Dapat namang hawak sa Diyos ang isang sambahayan. Upang dumating man ang unos, sila'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.